Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula kay Donna, isang dating miyembro ng girl group na Dream Suite. Isang araw habang siya ay nasa entablado sa isang konsyerto, ang nagbubulong ng mga tao ay biglang nag-transform sa isang malawak na anyong tubig. Si Donna ay nilamon dito at nang malapit na siyang malunod ay nagising siya. Bumangon mula sa kanyang pagtulog na napagtantong isa lamang itong bangungot. Sa ibang lugar ang dalawang magkaibigan na sina Sujin at Wonjun ay naglakbay patungo sa Seoul. Ang dating isang masugid na tagahanga ng Dream ay buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang mga koleksyon. Habang si Wonjun ay lumipat sa Seoul upang mas malapit sa kanyang universidad. Pagdating sa kanyang apartment ay nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kasama sa kwarto. Siya ay walang iba kundi ang kilalang mga awit na si Donna. Hindi niya napapansin ang kanyang pagkakakilanlan ay binati niya lang ito. Nang maglaon ay nakipagkita siya sa iba pang mga kasamahan kabilang si Junghoon na nagbibigay sa kanya ng masusing mga alituntunin sa bahay. Si Yeontaek na malugod na tinatanggap siya. Sa susunod na eksena ng si Wonjun ay nasa gitna ng paggawa ng mga polyeto para i-advertise ang kanyang mga serbisyo sa pagtuturo sa matematika. Gayunpaman madali siyang magambala kapag natanong niya si Donna sa kanyang bintana. Nang maglaon ng araw na iyon ay muli niya itong nakita sa rooftop na nakikipag-usap sa telepono. Nang mapansin siya ni Donna ay nagmamadali siyang nagpadala ng text sa isang tao na nagbabala tungkol sa isang potensyal na stalker sa gusali. Nang maglaon ay nakatanggap si Wonjun ng tawag mula kay Sujin na nagbabahagi ng kapana-panabik na balita na nakakuha siya ng kliyente para sa kanya. Kinabukasan habang papalabas si Wonjun, humihinang siya ng isa sa mga Dream Suite na kanta na nakakuha ito ng atensyon ni Donna na nag-akuse sa kanya bilang isang stalker. Ngunit mabilis na nilinaw ni Wonjun na siya ay hindi stalker at hindi pa niya nakikilala siya. Lumalayo siya bago siya makapagtanong sa kanya ng anuman. Mamaya ay nagkaroon siya ng matagumpay na pagpupulong sa ina ng kliyente at secure na ang kanyang trabaho. Habang pauwi siya nang hindi inaasahang nakasalubong niya ang isang dating kaibigan na si Jinju. Ang dalawa ay hindi nagkita sa loob ng maraming taon kaya nagpa siya silang uminom ng ilang inumin. Habang pinag-usapan ang kanilang buhay nalaman nila na sila ay pupunta sa parehong universidad para sa kanilang advanced na pag-aaral. Mukhang masaya si Jinju tungkol dito ngunit si Wonjun ay parang normal lang. Mamaya pag-uwi niya ay nakita niya si Donna na nakaupo sa labas, halatang galit. Sinubukan niyang tumayo ngunit biglang bumagsak si Donna. Sinugod siya sa hospital ni Wonjun. Kinaumagahan nakatanggap si Wonjun ng nakababahalang tawag mula kay Sujin na ipinaalam sa kanya na ang potensyal na kliyente ay nawala ng interes sa kanyang mga serbisyo dahil sa mga hinala na siya ay naninigarilyo. Si Wonjun ay nabigla dahil hindi siya naninigarilyo. Ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng ilang sandali ay napagtanto niya na maaaring siya ay nadikitan ng usok sa naunang pakikipag-ugnayan niya kay Donna. Pagkatapos nito nakalabas na si Donna sa hospital, ang kanyang ugali kay Wonjun ay ganap na nagbago. Ang tingin niya sa kanya ngayon ay isang mabait sa gwapong lalaki na laging handang tumulong sa iba. Sa mga susunod na araw siya ay patuloy na sinusundan siya at kahit na iniimbitahan siya sa pagkain. Ngunit ito ay nakakairita lamang kay Wonjun at sa huli ay sinisigawan niya ito. Kinaumagahan na konsensya siya sa mga naunang sinabi niya kaya nagpa siya siyang huminto sa kanyang lugar. Si Wonjun ay nag-alok na ihatid si Donna sa labas para kumain sa tuwing available siya. Pagkatapos ng ilang araw, sinurpresa siya ni Donna sa pamamagitan ng pagpapakita sa paaralan sa gitna ng isang aralin. Ipinaalala niya sa kanya ang kanyang pangako at malugod niyang inihatid siya sa labas. Mamaya nasiyahan sila sa ice cream na magkasama na nagmamalta ng simulan ng kanilang pagkakaibigan. Sa panahon noong nagbitiw si Donna sa kanya trabaho sa gitna ng isang konsyerto, bigla siyang bumagsak at isang lalaki ang sumugod sa kanya. Samantala si Wonjun ay nagulat na si Jinju ay nagtatrabaho sa parehong lugar sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sa isang flashback ito ay nagsiwalat na silang dalawa ay unang nag-cross ang landas sa high school. Mamaya sinubukan ni Donna na makipag-ugnayan sa kanya ngunit siya ay masyadong abala upang makipag-usap. Pagkatapos ay tumawag siya kay P, ngunit siya ay hindi sumagot. Ang isang flashback ay nagpapakita ng isang sandali nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa isang lalaki na malamang na si P, na pinagalitan siya sa hindi pagpapanatili ng mababang profile. Sa kasalukuyang tinanong ni Wonjun si Donna tungkol sa kanyang pagtawag at inamin niya na gusto lang niyang marinig ang kanyang boses, si Wonjun ay naguguluhan at nananatiling tahimik. Kinabukasan ay dumalo si Wonjun sa isang welcome party para sa bagong semestre ng kanyang civil engineering class. Doon siya nakatanggap ng tawag mula kay Donna, ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng ilang random na lalaki na kinuha ang kanyang telepono.
Si Donna na nagkataon na nasa malapit upang bumibili ng mga inumin ay dumating sa tamang sitwasyon. Nagalit siya sa mga lalaki at tinangka niyang hampasin ang isa sa kanila ng bote ng alak na hawak niya. Si Wonjun ay gumamit ng helmet upang maiwasan ang marahas na pagkilos kahit na nagtamo ito ng minor na hiwa sa kanyang kamay. Nang maglaon nakita niya si Jinju, na ikinagulat niya na kasama niya si Donna. Tinanong niya si Donna kung maaari ba siyang sumali sa kanilang grupo. Pagkatapos nito bumalik silang lahat sa apartment para uminom at magkaroon ng magandang oras na magkasama. Inamin ni Donna na naiinggit siya sa ugnayan ni Jinju at Wonjun dahil hindi pa siya nagkaroon ng tunay na kaibigan sa kanyang buhay. Halos madapa siya habang naghahanda sa pag-alis. Ngunit mabilis si Wonjun at niyakap siya. Pagkatapos ay nagbahagi sila ng isang magiliw na sandali at kinuha ni Donna humakbang papalapit para halikan siya. Gayunpaman siya ay nag-aalangan sa huling segundo at lumakad palayo. Kinaumagahan hindi maalis sa isip ni Wonjun ang tungkol sa nangyari kagabi. Mamaya niyaya niya itong maghapunan kasama ang kanyang mga kasambahay at masaya niyang tinanggap. Pagkatapos kumain ng masarap na pagkain tinanong niya sa kanya kung bakit siya huminto sa musika. Pinag-iisipan ito ni Donna saglit at sa wakas ay sinabi niyang hindi na siya makakanta. Sa pamamagitan ng isang flashback na ipinakita na sinabi niya sa kanyang manager at sa kanyang mga miyembro ng grupo ang tungkol sa kanyang tumataas na pagkabalisa. Sa kasalukuyang ipinahayag ni Wonjun ang kanyang pag-aalala para sa kapakanan ni Donna at pinayuhan itong mag-ingat. Mamaya sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakita siya ng regalo at isang sulat sa kanyang mesa. Mabilis siyang lumabas upang hanapin ang misteryosong taong nagbigay ngunit wala siyang nakita. Samantala si Wonjun tumitingin sa mga lumang larawan kasama si Jinju. Noong mga panahong iyon malapit talaga sila sa isa't isa. Samantala si Donna nangangamba na may nagmamasid sa kanya at kumukuha ng litrato sa kanya nang hindi niya nalalaman. Nagpanik siya mabilis niyang isinara ang kanyang bintana at naghanap ng mga hidden camera. Pero wala siyang nakita sa pagtatangkang pagkalmayan ang sarili bumalik siya sa banyo ngunit hindi sinasadyang na-lock ang pinto. Samantala niyaya ni Wonjun si Jinju na lumabas para mag-date kung saan siya ay sumasang-ayon na nasa sabik. Nagpasya siya na ibahagi ang balita kay Donna, ngunit nalaman niyang nakakulong siya sa banyo. Sa sandaling nakalabas siya ay sumugod siya sa kanyang mga bisig at niyakap siya. Sa ibang pagkakataon nang sabihin ni Donna na naubusan na siya ng sigarilyo. Sinabi ni Wonjun na nakita niya ang mga ito sa kanyang kabinet. Sa isang biglaang pagsabog ng galit ay kinuha niya ang mga sigarilyo at itinapon ang mga ito sa sahig. Kinaumagahan isang masigasig na naghahanda si Wonjun para sa date nila ni Jinju. Sa pagkikita nila, masaya silang nagsasalo-salo sa paggunita sa kanilang high school days. Naging maayos ang lahat hanggang sa mabanggit ni Wonjun si Donna. Nahalatang-halata na si Jinju ay nagseselos. Habang pauwi ang dalawa ay inabutan sila ng ulan, kaya nagtago sila sa isang istasyon ng bus. Maya-maya nakita sila ng kanyang kaibigan na si Sehan at inalok siyang sumakay. Sa kotse hindi niya sinasadyang narinig ang pag-uusap ni Wonjun kay Yontak sa telepono. Nakilala niya agad ang boses na isiniwalat niya na sila ni Yontak ay dating magkaibigan. Kasunod nito ang tatlo ay pumunta sa apartment at nagkaroon sila ng masayang pag-uusap. Nang tanungin siya tungkol sa koneksyon niya kay Jinju nilinaw ni Sehan na hindi sila nagde-date pero nagkikita niya sila bilang soulmates. Sinaktan ng revelation na ito si Wonjun. Pagkatapos ng maliit na pag-uusap sinamahan siya ni Donna na kumuha ng ice cream para sa lahat. Pagbalik niya ay nagpasya si Donna na manatili at manigarilyo. Tinakpan muna siya ni Wonjun ng hoodie bago bumalik sa loob dala ang ice cream. Sa kasamaang palad ay nakita ni Jinju na suot ni Donna ang hoodie ni Wonjun at nakaramdam ng selos. Makalipas ang ilang araw ay nagkita muli ang dalawang babae sa isang laro ng basketball at masigasig silang nag-cheer para sa mga lalaki. Pagkatapos ng laro pinayuhan ni Donna si Wonjun na sabihin ang kanyang nararamdaman kay Jinjun dahil baka maunahan pa siya ni Sehan. Sinabi ni Wonjun na ipinagtapat na niya noon ang kanyang feelings ngunit hindi siya nakakuha ng tamang sagot. Habang lumilipas ang araw, patuloy na ginugugol ni Wonjun ang kanyang oras kasama si Jinju. Ngunit ang katotohanan na si Donna ay tila umaasa sa kanya ng husto. Mamaya ay niyaya niya itong uminom sa kanyang bahay kasama ang iba pa niyang mga kasamahan. Sa kanilang pag-uusap ibinunyag ni Donna na siya ay hinistok ng isang tao. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang lalaki na lihim na kumukuha ng mga larawan sa kanya mula sa labas ng bintana na kumikilos ng mabilis. Hinabol ni Jinju ang lalaki na sinusundan ng lahat nang maabutan siya nagbanta si Donna na babasagin ang isang bote sa kanyang ulo. Ngunit sa huli ay muling isinaalang-alang ni Donna ang kahihinatnan nito. Pagkatapos ay pinilit ang lalaki na ibigay ang lahat ng mga larawan na kinuha niya kay Donna. Sa huli ay binitawan nila siya dahil ayaw nilang isangkat ang mga pulis.
Mamaya habang natutulog si Donna, napansin ni Wonjun ang isang mensahe sa kanyang telepono mula sa misteryosong P, nakakaibang inakusahan siya ng lalaki na isang mahusay na sinungaling at mahigpit na binalaan siya na putulin ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Kinabukasan ay pumunta si Donna sa bagong lugar ng trabaho ni Wonjun sa isang amusement park. Sa kabila ng kanyang abalang schedule ay matiyagang naghihintay si Donna sa kanya. Mamaya sa gabi ang dalawa ay lumabas para sa hapunan at binuksan niya ang tungkol sa proseso ng pagtuklas kung sino talaga siya. Si Wonjun naman ay nagbukas din tungkol sa kanyang pamilya lalo na ang pagbabahagi ng mga hamon ng pagkakaroon ng isang may sakit na kapatid na babae at isang tumatanda na ina. Ang dalawa pagkatapos ay suriin ang kanilang fortune cookies at si Wonjun ay tumanggi sa kanyang kapalaran, nahulaan na siya ay makakatagpo ng isang kaaway. Mamaya sa kanilang pagsakay sa bus na magkasama binasa ni Donna ang kanyang fortune na nagpapayo sa kanya na iwanan ang isang nakaraang relasyon at tumuon sa isang bago. Sa susunod na umaga ibinahagi ni Wonjun ang mga detalye ng fortune cookie kay Jinju. Subalit ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng isang mag-asawa na nagkaroon ng dramatikong breakup sa bakuran ng paaralan. Si Wonjun nagtataka kung nakilala ba niya ang babae. Pagkatapos nito ay iniabot niya kay Jinju ang kanyang fortune cookie note. Ngunit siya ay namangha nang malaman na ito ay nagsasaad ng isang bagay na ganap na naiiba. Ito ay lumabas na sinadya ni Donna na ipasok ang kanyang fortune cookie note sa pantalon ni Wonjun habang siya ay natutulog habang nasa biyahe sa bus. Samantala ang dalaga na si Ira ay nalungkot sa kanyang kamakailang breakup. Sa isang pagsisikap na pasayahin siya ng kanyang mga kaibigan na isama siya sa isang group date na gusto nilang i-enjoy niya ang gabi at kalimutan ang nangyari. Sa ibang lugar nagsimulang kumalat ang balitang si Donna na nakitang may kasamang lumalabas, ito ang larawan nila ni Wonjun. Kinabukasan ay nilapitan ni Donna si Wonjun sa kanyang silid na nagmumungkahi na magde-date sila. Habang binubusisi nito ang kanyang aparador, pinayuhan siya nitong itago ang ilan sa kanyang mga damit upang maiwasan ang anumang mga potensyal na stalker. Pagkatapos ay makatanggap siya ng tawag mula kay Yuntak na iginiit na pumunta siya sa address na pinadala niya. Naniniwala si Wonjun na may problema ang kaibigan niya, kaya nagmamadali siyang pumunta sa nasabing lokasyon. Ngunit pagdating niya ay nalaman niyang natali siya sa isang date at ang partner niya ay walang iba kundi si Ira. Sa hindi inaasahang pangyayari ay napag-alaman na ang dalawa ay may kasaysayan na magkasama. Sila dati ay magkaaway, at dati ay binubuli siya nito hanggang sa kalaunan ay umalis siya papuntang Brazil. Sa kanilang group date si Wonjun ay nagpanggap na hindi kilala si Ira. Hindi man lang siya nagpapakita ng anumang interes sa kanya na nagpapagalit sa kanyang mga kaibigan. Kaya nilalaro nila ang isang laro kung saan ang lahat ng mga mag-partner ay kailangang maghalikan sa isa't isa. Nang sinubukan ni Era na lumapit sa kanya iniiwasan niya ito. Ngunit sa huli ay umamin siya na kilala niya siya, bilang tugon niya nais niya siyang halikan. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya na naghihintay sa kanya si Donna sa labas. Nalaman ni Donna na nakipag-inuman at nakipag-date si Wonjun. Sa hindi inaasahan hinalikan ni Wonjun si Donna. Sinabi niya na ang paghalik sa kaibigan ay hindi pangkaraniwan para sa kanya, gayunpaman siya ay walang pag-aalinlangan na nagmumungkahi na kalimutan ang nangyari. Sa ibang pagkakataon habang paalis sa trabaho, nakita ni Wonjun ang isang abiso sa gate na nagsasabi na si Donna ay naghahanap ng mga babaeng kasama sa kwarto. Habang si Sehan ay nakipagkita kay Jinju at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Gusto niyang maging sila at magsimulang mag-date gayunpaman, magalang niyang tinanggihan siya at sinabing may mahal na siyang iba. Si Jinju pagkatapos ay umalis sa bahay ng kanyang mga magulang, nangangakong hindi na siya babalik. Ang kanyang mahirap na relasyon sa kanyang ama na hindi lamang sumusubok na kontrolin ang kanyang buhay. Ngunit naghahadyas din ng mapang-aabusong mga puna sa kanyang paraan. Pagkatapos na makatanggap siya ng isang nagbabantang mensahe mula sa kanya na humihimok sa kanya na umuwi kaagad, gayunpaman hindi na niya ito hahayaang takutin pa siya. Sa araw na iyon nalaman ni Era ang tungkol sa paghahanap ni Donna nagmakakasama sa apartment. Lumipat siya pati rin si Jinju, at naging roommate silang tatlo. Sa sumunod na eksena pinagtapat ni Jinju kay Donna na nais niyang magtapat ng feelings kay Wonjun. Binanggit din niya na gusto niya siya at nais niya siyang makasama. Bilang tugon sinabi ni Donna na hindi niya mag-good luck siya dahil may nararamdaman din siya para sa kanya. Gayunpaman si Jinju ay may kumpiyansa sa kanyang mga pagkakataon habang nagbabahagi siya ng kakaibang kasaysayan sa kanya. Mamaya ng gabing iyon ay pumunta siya sa kanyang silid upang humiram ng kumot. Habang tumitingin sa paligid ng kanyang lugar, nakita niya ang mga lumang larawan ng mga ito na pumukaw ng mga nostalgic na alaala. Sa kasamaang palad ay nakadiscover rin siya ng isang kahon ng mga sigarilyo ni Donna sa kanyang higaan na nagpalungkot sa kanya. Ilang sandali matapos imungkahi ni Wonjun na mamasyal sila at sinamantala ni Jinju ang pagkakataong ito para sa wakas ay ipagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang mga isyu sa kanyang pamilya ay naging dahilan upang siya ay mag-alinlangan na makipagrelasyon sa kanya.
Nang marinig ito ni Wonjun nagpahayag ng panghihinayang at pagbanggit na ang kanyang damdamin ay nagbago sa paglipas ng panahon. Sa gabi ay ipinagtapat din ni Donna ang kanyang nararamdaman kay Wonjun at tumugon ito sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Kinabukasan ay bumisita si Wonjun sa kanyang bayan at naabutan ang kanyang mga kaibigan. Sa gabi ay nagsasagawa siya ng online na pananaliksik sa sikat na idol na si Donna. Matapos dumaan sa ilang website, nalaman niyang nasangkot sa utang at panloloko ang kanyang ina. Isang pabigla-bigla na tinawagan siya ni Wonjun at sinabing mahal na mahal niya ito. Sa pagbalik ni Wonjun sa Seoul, nakita niya si Donna sa kanyang kama na naghihintay sa kanya. Si Wonjun ay dumiretso sa kanya at ang dalawa ay nagsalo sa isang nakakaaliw na yakap. Kinaumagahan ay lumabas siya mula sa kanyang silid na nagpukaw ng pag-usisa ng kanyang kasama. Nang tanungin siya tungkol sa kanilang relasyon, sinabi ni Wonjun na gusto niya si Donna. Nang marinig ito si Jinju ay nasaktan ngunit nagawa niyang itago ang kanyang emosyon sa harap ng lahat. Sa susunod na eksena binisita si Donna ng kanyang ina na humihimok sa kanya na isaalang-alang ang pagbabalik sa grupo dahil maglalabas na sila ng bagong album. Nang bigyang diin niya ang mga benepisyong pinansyal, si Donna ay nagtanong kung siya ba ay tunay na nauunawaan ang dahilan sa likod ng kanyang pag-alis sa industriya ng musika. Gayunpaman ang ina ay tila walang kaalam-alam at iniuugnay niya ito sa katamarin at masamang ugali ng kanyang anak. Pagkatapos ay dumalo si Donna sa pagpapalabas ng bagong album ng Dream Suite na sinubukan niyang ihalo sa karamihan upang maiwasang makilala ng manager. Pagkatapos ng palabas ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay P na nagsasabing alam niya ang kanyang presensya sa venue. Nang gabing iyon ay nananatiling gising si Wonjun na kinakabahan na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kasintahan. Nang mapansin ni Era ang kanyang pagkabalisa pinayuhan siya nito na gawin ang mga bagay sa mas mabagal. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga hamon na nauugnay sa celebrity status ni Donna at nagpahayag ng pag-aalala na baka masyado niyang ipinumuhunan ang kanyang sarili sa kanyang relasyon. Sa lalong madaling panahon nakatanggap si Wonjun ng tawag mula kay Donna na humiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang istasyon. Pagkatapos ay nagkita sila, doon ay nakakagulat na iminungkahi niyang magbakasyon sila at dinala si Wonjun sa cottage ng kanyang yumaong lola. Si Donna at Wonjun ay magsasaya sa isang romantikong sandali. Pagdating nila sa cottage ay nakatagpo sila ng isang lalaki na siya si Manager P. Na naghihintay sa kanila. Sa sandaling mapansin siya ni Donna binitawan niya ang kamay ni Wonjun. Sa isang flashback, ang batang si Donna na tumawag kay P, ngayon ay ipinahayag na pinangalan ng Park ang pinuno ng talent recruitment sa MSA. Sa panahon ng tawag na ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na maging isang idolo at nagpasya si Park na tulungan siya. Kasunod nito nasaksihan ang kanyang pagbabago sa isang matagumpay na mga awit na hinahangaan ng milyon-milyong tagahanga. Sa kasalukuyan, sinama ni Donna si Park, at iniwan si Wonjun sa cottage ng kanyang lola. Sa kabila ng kakaibang pag-uugali nito, pinili niyang maghintay ng matyaga sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos ay hinarap ni Donna si Park tungkol sa oras na bigla niya itong iniwan at hindi pinansin. Bilang tugon, sinabi lang niya na kailangan nilang ayusin ang kanyang karera. Ngunit tumanggi si Donna, at inilabas ang kanyang binti sa kotse, na nag-iwan ng pinsala. Nag-aalala si Park sa kanyang mga aksyon, ngunit sinabi niya na siya ay sobrang dramatic na nagngangalit sa galit. Iginiit ni Donna na alam niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya, ngunit pinaglaruan pa rin niya ang kanyang damdamin at iniwan siya. Sa pamamagitan ng pagturo na huminto siya sa Dream Suite sa kanilang paglilibot at nangatuwiran na ginamit niya ito upang isulong ang kanyang karera. Hinihimok din siya nito na ihinto ang pagpapakita sa sarili bilang biktima. Samantalang si Wonjun na pagod na sa paghihintay kay Donna, ay nagpas siyang umalis. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang bayan at binisita ang kanyang kapatid sa hospital. Kinabukasan ay dumating siya sa apartment upang makita si Donna na naghihintay sa kanyang silid. Humihingi siya ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya kagabi, ngunit si Wonju ay wala sa mood na makinig ay naniniwala siya na wala itong tunay na nararamdaman para sa kanya. Sa isang flashback ang pag-uusap ni Don at Park, pagkatapos niyang mawalan ng malay sa entablado ay ipinagtapat niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan na ipagpatuloy ang pagkanta. At pinayuhan siya nitong magpahinga nang maalala ang unang pangako nito sa kanya. Nagalit si Donna sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nang gabing iyon ay pumasok siya sa silid ni Wonjun at bigla siyang niyakap. Sa panahong ito ay napansin niya ang amoy ng tabako sa kanya at nagtanong kung ito ay mula kay Park. Si Donna ay hindi tumugon dito ngunit sinabi niya na siya lamang ang tunay na gusto niya. Pagkatapos ay muling buhayin ng dalawa ang kanilang relasyon at maging malapit muli. Subalit isang bagong lumitaw na hamon ng mapagtanto ni Donna na ang kanyang pananabik sa entablado. Sa isang flashback siya ay dumalo sa isang konsyerto kasama si Wonjun. Sa panahon ng kaganapan na kinilala siya ng mga awit, bilang ang pangarap na matamis na idol at nagpaabot ng isang imbitasyon para sa kanya na sumama sa kanya sa entablado. Sa sandaling si Donna ay umakyat sa entablado ang kanyang pagkahilig sa musika ay muling nabuhay.
Si Wonjun ay sumuporta kay Donna at tunay na nagpahayag ng kanyang pananabik na marinig ang kanyang pagkanta. Habang lumilipas ang mga araw ay nakikita niya ang kanyang sarili na lalong naaakit sa entablado. Habang si Wonjun ay inialay ang kanyang sarili sa pagsuporta sa kanyang pamilya lalo na habang ang kanyang kapatid na babae ay naghahanda para sa operasyon. Sa panahon ng kanyang pagkawala nakatanggap si Donna ng isang liham mula sa kanyang dating etiketa laban sa kanya. Dahil bigla siyang umalis sa banda kaya natarante si Donna at nakipag-ugnayan siya kay Park. Ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon sa kanya at humingi ng patnubay. Bilang tugon ipinahayag ni Park na ang presidente ng label ay galit pa rin tungkol sa kung paano niya inabandona ang grupo. Ngayon ang tanging paraan upang maiwasan ang demanda ay ang kanyang pagbabalik bago magsimula ang label ng isang kampanya sa paninirang puri. Binibigyang diin din ni Park na ito na ang kanyang huling pagkakataon para sa isang pagbabalik at maaaring walang mga distractions. Na nangangahulugan na magkakaroon siya ng break-up sa kanyang kasintahan. Malungkot si Donna nang marinig ito ngunit wala siyang magawa. Sa kanyang pagbabalik ay natuklasan ni Wonjun na umaasa lang si Donna sa mga pampatulog. Pumunta si Wonjun kay Park na nagbabala sa kanya na lumayo kay Donna. Subalit pinayuhan siya na harapin ang malupit na katotohanan. Binibigyang diin niya na ang pagbabalik ni Donna ay may malaking panganib, partikular na tungkol sa kanyang masalimuot na kasaysayan. Kaya para sa kapakanan ng kanyang karera ay gusto niyang makipaghiwalay sa kanya si Wonjun. Sa susunod na eksena, kasama sina Park at President Man na magkasama, naabot nila ang isang kasunduan na nagbibigay sa kanya ng malikhaing kalayaan na pumili ng parehong mga kanta at mga artist para sa collaboration. Gayunpaman nahanap niya pa rin ang kanyang sarili na nahihirapan na hiwalayan si Wonjun. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Park na nakipag-usap siya sa kanyang kasintahan at inirerekomendang putulin ang ugnayan sa lahat ng tao sa kanyang kasalukuyang buhay. Nagtanong si Donna kung ano ang kanilang napag-usapan, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya ang anumang bagay. Kasunod ng mga pangyayaring ito si Wonjun na nagpupumilit na makatulog nang makita niyang nahuhumaling ang kanyang sarili sa pag-uusap nila ni Park. Lalo siyang nanlumo kapag ginawa ni Donna ang kanyang pagbabalik sa eksena ng musika. Sa kalaunan ay nagpasyang umalis siya. Sa mga araw ng pinagsasaluhang buhay ay naging mga buwan at ang dalawa ay dahan-daang nagsimulang umunlad sa kani-kanilang buhay. Ngunit sa sandaling sinimulan niya ang kanyang solo career ay lihim niyang nakita siya at ipinahayag ang kanyang pagpayag para ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Naniniwala siya na kapag napagtibay niya ang kanyang sarili ng malaki, ang publiko ay hindi mag-aalala tungkol sa kanyang buhay sa pakikipag-date. Nang may kumpiyansa pagkatapos ay iginiit niya na hanggat mayroon sila sa isa't isa ay magagawa nila ang kanilang relasyon. Sa kasamaang palad, si Wonjun ay may hawak na ibang pananaw. Naniniwala siya na walang kasiguraduhan ang kanilang kinabukasan kaya mas mabuting wakasan na ang kanilang relasyon. Nagulat si Donna nang marinig ito dahil siya ang nagudyok sa kanya na bumalik sa simula. Pagkatapos ay sumakay siya ng tren at iniwan si Wonjun na lumuluha. Ilang taon na ang lumipas at si Donna ay naitatag na ngayon ang kanyang sarili bilang isang megastar. Samantala si Wonjun ay natapos niya ang kanyang serbisyo militar at ngayon ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Paminsan-minsan ay nakikipagkita siya sa kanyang mga kaibigan sina Era at Junghan na ngayon ay mag-asawa at namumuhay ng masayang buhay. Si Jinju ay naninirahan sa Brazil at napanatili niya ang kanyang pagkakaibigan kay Donna. Sa wakas ay nagbukas si Yantak ng isang klase ng pagtuturo kung saan hinikayat niya ang mga tao na ituloy ang pag-ibig. Makalipas ang ilang taon ang barkada maliban kay Donna ay nagtitipon sa kanilang lumang bahay para sa isang reunion. Nakikibahagi sila sa mga inumin at ginuganita ang lahat ng masasayang sandali na naranasan nila noon. Pagkatapos nang bumalik si Wonjun sa loob upang kunin ang kanyang jacket. Nang makita niya si Donna sa labas, lumabas sila para uminom. Si Wonjun ay nagpapanatili ng casual ngunit malamig na kilos na iniwan siyang heartbroken. Pagkatapos ay nag-usap sila at humihingi ng tawad si Donna. Sa kabila ng pagsisikap ni Wonjun na mapanatili ang isang malamig na paninindigan. Sa kalaunan ay sinira niya ito pagkatapos ay hinimok siya nito na aminin na pinagsisisihan niya ang pag-iwan sa kanya. At ginagawa niya ito habang tumitindi ang mga emosyon na nagsasalo sila ng nakakaiyak na yakap at ipinagtapat ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos ng pagtatagpong ito, si Wonjun at Donna ang tumutuon sa kani-kanilang buhay habang ang oras ay patuloy na lumilipas. Sa huling eksena ay nagkataon silang dalawa na nagtungo sa Japan para sa trabaho. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.